Huwag basta iprito lang ang talong mga kaimbento. Pwede pa natin itong mas lalong pasarapin. Sundan nyo lang ang aking mga gagawin. Una, ihawin natin ang ating mga talong. Meron ako ditong 11 talong, yung medium size lang mga kaimbento. And then mag-crack naman tayo ng ating itlog. 5 itlog ang ating magagamit dito. Bali nilalagay ko muna siya sa isang tasa para malaman ko kung may bulok, para hindi masama sa mga mahusay na itlog. O diba may pahusay-husay pa ang lola nyo. And then yan, nilagyan ko ng pamintang durog, 1/2 teaspoon, asin 1 teaspoon, chili powder 1/2 teaspoon, and paprika powder 1/2 teaspoon. And then i-mix lang natin yan mga kaimbento. And nilagyan ko rin siya ng 1 teaspoon ng curry powder. And then i-mekos lang natin yan mga kaimbento. And itong kalahating piraso ng chicken cube, nilagyan ko lang siya ng mainit na tubig na 2 kutsarita yata, ganon, mga 1 kutsara. And then itinunaw ko lang yung ating chicken cube, kalahating piraso lang yon. And then isinalin ko rito sa ating egg mixture, o diva, yung pinagsama-sama nating pampalasa yon kanina. And then ito, pagkaihaw ng talong, syempre tanggalin natin yung balat. Kailangan habang mainit pa is tanggalin na natin yung balat, kasi pag lumamig na yan, mahihirapan na kayong tanggalin yung balat, maninikit na siya dun sa laman. And then yan, nung natanggal na natin lahat, ganyan karami siya mga kaimbento. Medium size lang yan ng talong. And then slice naman natin tong ating mga talong. Kailangan ganyan yung meron pa siyang. Ganyan lang talaga yung gawin nyo. Ang hirap i-explain kung dinurog, hindi naman natin dinurog. Basta ganyan lang, gayahin nyo lang yung ginawa ko, o diva. Para may nakakagat pa kayong mga buo-buong talong, hindi siya durog na durog. And then nilagyan ko rin tong garlic powder, 1/2 teaspoon ng garlic powder, yung ating egg mixture. O diba? Ang hirap mag voice over. And then yan, nilagay ko na doon yung talong na hiniwa-hiwa natin, na pinagpira-piraso natin sa ating egg mixture. O diba? And then yung ating spring onion, 1/4 cup lang yan mga kaimbento. Hinalo ko lang doon. Hiniwa ko lang din siya ng maliliit. And then naglagay tayo ng sapat na mantika para maprito natin itong ating mga talong. Sobrang malasa yan mga kaimbento. Basta sundan nyo lang yung mga nilagay kong pampalasa. Sobrang sarap niya. May enhance talaga na hindi lang siya basta tortang talong. Talagang parang special talaga ang magiging lasa. And then yan, ang ganda ng ating pagkakaprito. Kailangan yung kabilang side, maprito din natin mga kaimbento. Kailangan maging brown din siya. Naka-promo kasi yan talong na yan nung bumili ako. Ang dami niya, half KD lang. Parang 90 pesos lang is mga 2 kilo na agad. Minsan lang talaga kasi mag-promo yung mga gulay dito. Kaya pag sale yung gulay, bumibili talaga ako ng marami para naman may stock kami. Mahilig din kasi kami talaga sa gulay mga kaimbento. Hindi kami makakain yata ng walang gulay, ganon. And then yan, ubusin natin yung nakalagay pa dun sa lalagyan, iprito natin lahat. Kailangan yung ibabaw mga kaimbento is lalagyan nyo ng mainit na mantika. Bubuhusan nyo siya gamit yung sandok para pag binaligtad nyo siya is hindi siya masisira. Parang tumitigas na rin yung ibabaw habang piniprito nyo. Kaya pag baligtad nyo is hindi talaga masisira yung inyong tortang talong. Special na tortang talong ito mga kaimbento. Alam niyo bang lahat ng yan is naubos namin ng isang upuan lang, o diva? Please follow, like, and share. Thank you and love you.